You did the radio thing for 20 Plus years. 20 plus 25. years. Okay, 25 years. Paano ka bumiskarte outside of radio? How did you use your brand na bumuo ka na ng mga outside of radio, your radio personality? Well, kasi alam mo nung radio personality ako, iba siya pag online personality ka. Iba. Pag radio personality ka, it does not always transform to business eh. True. Kasi hindi ka influencer eh, personality ka. Magkaiba pala yun. Iba pala pag personality ka, iba ka pag influencer ka. Iba rin ang celebrity. Magkaiba pala yun. So nung hindi pa ako nag-stream at may salon ako, not necessarily kumikita yung salon ko dahil si Papa Jack ako nun. Totoo. Hindi pala. Wala. Konti yung kita. Although tumatakbo siya, maraming client. Hindi dahil ako yung may-ari. Maraming client dahil maganda yung service. Word of mouth. It has little to do with me. Little to do with me. And then, how did you make that transition? Meron ka bang turning point na sinabi mo, ay, kailangan ko na pasukin itong bagong media? When masakit kaya. I left radio kasi nung January, pero nag-leave na ako ng radio nag-file na akong leave of absence nung October last year. And this is your first leave of absence in 20 plus years? Or resignation? Nagka-alopecia kasi ako eh. Dito, ganyan kalaki yun. Okay. Ano nyo ba yun? Poknat? Laki dito. Stress sa work. Okay. Di ba? Kasi one day kinuha ng... Basta kilala naman yung sarili niya. Kinuha nila yung mandate ko sa office. Ako yung manager pero wala na akong mandate. Okay. Na-stress ako. Nag-file ako ng leave of absence. Pero hindi pa to yung unang hurdle mo as a radio personality, right, Papa Jackson? Hindi rin naman. Kasi nagkaroon pa ng point na you had to rebrand yourself. Papa Jackson. Oo, ng Papa Jackson from Papa Jack. Yes. Can you tell us what happened there? Okay. Iba tong pag-alis ko dito sa last station. Iba yung from Papa Jack to Papa Jackson. Yung dati, nung nasa Manila Broadcasting Company ako, looking back, nung time na yun, pag kinausap mo ako, kasalanan nila yun. Pero nung looking back, ako yung immature dun eh. Okay. Kasi nililipat lang akong time slot dun eh. Ayaw Ano mo. ba nangyari? Sorry. Gabi ako nun eh, 9 p.m. eh. Okay. Kumbaga, mundo ko na My eh. prime time. Akin to. Yeah. Kasi nagkaroon ng prime time because of several shows. Ako, si Chacha, si Papa Dan eh. Yeah. Nagka-survey ng gabi eh. So, parang claim to fame ko yun eh. Napayaman ko tong time slot na to. Parang ganun. Ikaw ang hari nung time So 9 slot na p.m. yun. is my... Yes, ang daming client. Ang pera. Nililipat ako ng alauna ng hapon. Oh my God. Okay. Which is totally opposite. Oo. Alam ko bobo ako pag nung time eh. Wala akong, sabaw ako nung time na yun. Parang, may ganun ka paniniwala na, hindi ako effective dyan. Oo. Which could be true naman. Oo, So what pero did you do? I should have handled it differently. Ako eh. I fought with the company. I told if you will not bring me back to 9 p.m. So you You tried will one. resign. Ha? You tried it Na, na 1 p.m. Hindi niya Hindi ginawa. talaga. Not at all na talaga. hindi talaga kinuha. Hindi ko So, nung sinabi pa lang nilang lilipat ka ng 1, ayaw mo na. nakipaghagal ako nun. Tapos, I was waiting na the company will budge. Ano ang reason? Sorry, ano ang reason ba't gusto nila ilagay ka sa 1? They wanted na na lagyan ng ratings yung, kasi I could save the day, parang ganun eh. Gets. So, kumbaga, they look up to me to save the ratings nung time na yun. Not So, to destroy not you. to destroy. No. Kumbaga, dahil magaling ka, pakibuhay tong 1 Yes, p.m. ganun yun. Ganun pinaliwanag sa akin. Yeah. Bida-bida, immature. Nasaktan ako nun. Emotion eh. Resign. Nag-resign ka. Bago ko nag-resign, chinek ko muna yung account ko ha. Gaano katagal ako mabubuhay ng same lifestyle lang hindi nagkatrabaho? Yeah. May 2 taon na ako. Okay. Okay, buhay. Siguro naman by the time, Meron na. Meron Yeah. Yun naman lagi, no? If you're used to a regular Ang interesting job. nung story niya. Yeah. No? And then, saan ka pumunta after? Nag-travel muna ako nun. Dubai, Bahrain, Abu Dhabi, Hong Kong, Singapore. In-enjoy mo Oo. muna. Tapos yung 2 years ko na pera, Naubos. parang pang 6 months na lang. Oo. Nag-travel na ako eh. Kailangan ko na magtrabaho. And then you went back to radio as Papa Jackson. Ang daming offer ko Saan na na. to? Binalikan ko lahat ng offers ko. Kasi kumalat yun eh, nawala na ako sa radyo. Sorry, this was in 2000. But that was 8-9 years ago. Oh, so, 2016, 2017. Mga ganon. Okay. Ganon. and then, what was that decision? Where did that decision come from? May mga offers ako. Tapos ang pinakagustong pasukin nun, TV5. Sila lang yung walang offer. Hello, TV5. Sila lang yung walang offer nung time na yun. Lahat may offer. Wait, sorry, when you say TV5, hindi na lang radio. No, may Radyo News 5. FM kasi. Radyo 5 sila nun, Radyo di ba? 5. Radyo Sila yung gusto kong 5. mag-offer kasi feeling ko pag nakapag-radyo ako sa kanila,
mati-TV ko na rin. Diretso na. Diretso na. So may target ako nun. Pero may show ka sa TV5 nun, di ba? Natanggal. Oo. Okay. Hindi kumita yun eh. Oh. Hindi ko alam. Gets ko naman yung pag di kumikita talaga, ligwak ka Ligwakin ka talaga. Oo. Di ba? Okay. Pero you eventually, nakabalik siya ng radyo. Saan to? Saan Sa na? Energy FM. Diyan yung iniwan ko no October. So from then on, tuloy-tuloy na yun. Energy Oo, FM ka nag-manager na. Anong ako oras ka pinasok? Hindi, ako yung manager ako eh. So I was there for 8 years. 7 years, 8 months. And then you went back to your time slot. No, yun pa rin yung ano ko. 9. 9 p.m. Yes. Yun na talaga. Yun Yun, pa rin. talaga yung ano mo, bread and butter. Yun na talaga talaga ang yun. kinakasanayan ng katawan mo, Yes. no? Pero hindi ba nakakatakot yan na parang totally umalis ka na ng radyo? Well, handa na ako noon na mag-call center Mag-VA. Handa na ako noon. This was nung una, Oo. yung 2016. Hindi, itong pangalawang pag-alis mo. Alam na niya eh. Ay hindi, itong pangalawa, Alam hindi na na. niya Alam ko na. Nakita ko to si Tito Mikey. Oo. Totoo. Alam mo laman to na kwentuhan namin sa gym. Kaya kwento ko sa kanya kanina. Alam mo sa gym namin, sinasabi ko, ito, pakila ko yung kwento ko to. Meron akong ka-gym, coach namin sa gym, si Homer, na tall, dark, and handsome. May tsura tong batang to. Tropa ko sa gym to. Tapos sabi ko, alam mo yung market na yan, na-discover ni Tito Mike yan eh. May market pala yung ginagawa niya. Kasi wala namang Tito Mike dati, di ba? May market pala yung ganyan, di ba? Yung, sorry pero, ikaw, unique ka sa market na yan eh. Tapos si Tito Mike ako nag-elevate na, yung may ibang iniwan siyang market. Sabi ko dun sa tropa ko, kunin mo yung market. Sabi ko, tamad mag-upload to. Kaya kinikwento ko siya kanina sa kanya kanina eh. So nung, going back, no, yung inspiration ko, kasi nakita ko to. Marami ako nakita na, ang tagal ko na nagtatrabaho sa radyo, bakit? Kumakain naman ako, nakakapag-travel ako. Adik ko sa travel. Grateful ka naman. Grateful naman ako. Ang dami ko Tama, namang, tama. kumaga, yung anak ko naman, spoiled naman sa akin. Diba? Nasusot ko naman, hindi ba naman ako maluho eh. Pero okay naman ako. Pero, wala akong, hindi maluwag. Yung pinaplano, yung, bili tayo ng gadget, magkano. May ganun pa, di ba? Nung October, nag-transition ako sa Content creation. Content creation. Sinungol ako na. Ang luwag ng buhay. Okay. Did Oo. you start it prior to resigning? Yes, nung nag-leave ako. Nung nag-leave ka? Nag-leave ako So October. technically, hindi ka pa alis, hindi ka pa 100% out, pero tinitignan mo na kung Oo. meron kang sasaluhan. May May mga 2 linggo na umi-eri pa ako. Pag uwi ko ng bahay, magla-live ako. Sinabay mo na. Sinabi ko lang na, in this first month, gusto ko lang makita kung kaya kong palitan yung sweldo ko. Malayo. Nakuha ko ng 1 linggo. Wow. Yung monthly mo. Yung monthly ko. Tapos ano pa yun may yung setup ko, may ref sa likod, may kama sa likod. Hindi pa siya. Oh my God. Pag pinuntahan niyo yung Petty Night na folder ko sa YouTube, makikita niyo may kama sa likod, may ref, may kurtina. Si kurtina ko pa minsan pink, yung kama green. Talaga. May natutunan ka bang bagong diskarte? Huwag kang matakot na sumubok. Para sa mga nanay na nag-aalinlangan, para sa mga kabataang takot mag-umpisa, at sa bawat manggagawang nagpapakapagod, para sa inyo to. Kung na-inspire ka, ipaalam mo sa amin. Mag-comment, mag-like, at i-share ang episode na to sa mga kailangan din ng push ngayon. Kita-kits sa Apple Podcasts, Spotify, at YouTube. Discarding Pinoy, powered by Converge. Sama-sama tayong lalaban sa mga aral ng buhay.